Sa mga nakaraang episodes ng ating programa, may mga nakausap na tayong tumatakbo bilang mayor at gobernador ng kani-kanilang lungsod at probinsya. Ang iba ay incumbent o kasalukuyang nakaupo at ang ilan naman ay nangangahas o muling nagbabanta na hamunin ang kasalukuyang pinuno. Sa araw na ito, may bisita tayong dalawang kandidato, isang mayoralty candidate at isang candidate. Ako po si Robert Tan at ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Maaari kayong sumali sa aming talakayan. Bisitahin lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. At sa loob ng isang oras ay kikilatisin naman natin ang tumatakbong mayor sa Caloocan at tumatakbong governor sa Benguet sa pangunguna ni Cathy San Gabriel. Cathy? Maraming salamat, Robert. Isang congressman at isang governor na re-electionist ang makakapanayam natin ngayon. Alamin natin ang kasalukuyang estado ng kanilang pinamumunuan at mga plano para sa hinaharap. Lahat ng yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Sa bisa ng Executive Order 220 na nilagdaan ni Yumaong Pangulong Corazon Aquino noong 15 ng Hulyo 1987, itinatag ang Cordillera Administrative Region bilang pagkilala sa mga katutubong mamamayan ng rehiyon. Sa ngayon, binubuo ito ng 6 na probinsya, ang Abra, Apayao, Benguet, Kalinga at Mountain Province at 2 syudad, Baguio at La Trinidad. May 2 batas na ang naipasa ng Kongreso upang patatagin ang legislasyon ng rehiyong ito, ngunit hindi pumasa ito sa mga idinaos na plebisito. Sa kasalukuyan, nakahain sa Kongreso ang 3 panukala na inaasahang opisyal na magpapatibay ng rehiyon na sinusuportahan ng Cordillera Regional Development Council. Ang salitang Caloocan ay nagmula sa Tagalog word na look or Kalook-Loocan na nangangahulugang pinakaloob na lugar. Ang Caloocan City ay nakahati sa North at South Caloocan. Isa ito sa 17 syudad at munisipalidad sa National Capital Region. May 8% ng total land area ng NCR ang sakop ng Caloocan, kaya't ito ang ikalawang pinakamalaking land area sa Metro Manila. May naninirahang mahigit 1.5 milyong residente dito base sa 2010 census, kaya't may tuturing ng most populous city. May malaking parte ang lugar na ito sa kasaysayan. Dahil dito nagaganap ang sekretong aktibidad gaya ng pagpupulong ng katipunan. Dito rin naganap ang unang engkwentro ng katipunan sa mga Espanyol. Sa ngayon, kilala ang Caloocan sa clusters ng motorcycle dealers at motorcycle spare parts dealers. Kilala rin ito sa pagkakaroon ng maraming bank branches at shopping malls. Gayunpaman, isang malaking hamon din sa lugar ang problema sa high-powered guns, stolen vehicles, drugs at illegal activities. Ilan ang mga ito sa pangunahing sinusugpo sa lugar at binibigyan ng atensyon ng mga namumuno. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Media ng Bayan na pinagsanib-puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Ngayong araw po ay panauhin natin si Congressman Oscar Malapitan ng District 1, Caloocan City. Siya po ay naging 2-term top-notch councilor. He also became the Vice Mayor of Caloocan from 1998 to 2001. He was elected congressman in 2004 and is now running for mayor. Kasama rin po natin si Governor Nestor Fongwa ng Benguet. He is on his 2nd term as governor, running for re-election. Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan and magandang araw po sa inyong dalawa. Magandang araw, Cathy. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at ganoon din sa mga taga-Caloocan. Magandang araw din po sa inyo. Can you tell us more po about yung inyong lugar at kung saan po kayo tumatakbo? Unahin po natin Caloocan in terms of population and industries present. Well, at present, based on NSO survey, we have about 1.4 million population in Caloocan. Caloocan is one of the unique cities in the world. Bakit so? Ang Caloocan, no, ate, meron kaming Caloocan South and meron kaming Caloocan North. Hindi ka makakapunta ng South without passing Quezon City or Valenzuela or Bulacan. Ayun mo ang Caloocan.
Sa Benguet naman po, Governor Pangwan. Yeah, isang maliit lang na lalawigan ng Benguet. Actually, in terms of population, basing on 2010 census, we have only 403,000. Maliit lang. In terms of land area, we have 298,000. It's comprising of 13 municipalities. At saka, yun, pang hanap buhay ng mga tao, doon pa nanggagaling ang mga fresh temperate vegetables, yung mga gulay, mga bulaklak, dito doon po sa lalawigan ng Benguet. Okay, bakit po kayo, Congressman Malapitan, tumatakbo bilang mayor this time? Well, this is my last term as a congressman, and I feel na kailangan pa ng mga taga-Caloocan ng serbisyo ko at para makatulong naman ako sa kanila bilang ama ng lungsod. And kayo po, Governor, you are running for re-election. Bakit Yeah, po? actually, I had been 3-term mayor of La Trinidad, and then ito pa yung second term po na. If I will win, if people would still like me, then it would be my last term. Of course, as the last termer, marami pa yung mga tatapusin, kagaya yung mga projects na naumpisahan natin. And people really are clamors that tapusin mo na muna bago ka mag-move kung saan ka pwedeng mag-move. Ano po yung mga tatapusin yung sinasabi yung mga proyekto? Marami yung mga programa ho natin sa education, yung mga sports complex, yung building, Capitol Building number 2, of course. Hindi naman kasi masyadong malaki ang pera ng lalawigan ng Benguet. Kaya as we collect, as we look for the resources, we build yung mga facilities. So slowly we are doing that. Congressman Malapitan, yung pong mga mahaba po ang naging karanasan nyo sa Kongreso, ano-ano po yung mga pieces of legislation na tinulungan nyo maipasa? Well, dahil alam ko ang mga problema sa aking lungsod, naging konsel ako, naging vice mayor ako. Ang unang-unang ipinail kong bill ay magkaroon kami ng sarili naming general hospital dito sa Caloocan North. Meron kaming Tala Leprosario through my House bill ng Act na napalawig ko ang serbisyo at ngayon ay isang tertiary hospital na. Ngayon, pinakikilambagan na ng almost 1 million populasyon. Second, puro mga local bills to, no? Yes. Second, yung establishing the Caloocan Science and Technology High School. Ngayon, operational na. An act creating 4 regional metropolitan trial court in the city of Caloocan to be a station of the Caloocan North. Ay ta-turn over ko na ang building na ito sa Supreme Court by this month. Tsaka yung mga karsada na i-convert ko ng National Road. Ngayon, as far as the national is concerned, nung 14th Congress, ako ang principal author nung pagbibigay amnesty kay Senator Trillanes. Pasado ito sa Kongreso, pasado sa Senado, hindi lang in-implement nung dating Pangulo. Ano-ano po ang pinakamalalaking suliranin sa inyong mga lugar at paano po nyo ninanais solusyonan ito kung pong mailukluk po kayo sa pwesto, Governor? Sa lalawagan po ng Benguet, of course, maraming mga kagaya ng mga social concerns ngayon, actually it's shifting to another direction which is more on yung intervention sa women at saka sa children. Nakikita ko kasi na dumarami yung mga rape victims. Ang worst pa dito, it's domestic violence and it's being perpetrated on children, mga kabataan, yung mga preschool. Kaya yun ang isang gusto kong tingnan nga. At saka pangalawa, yung effect ng mga hindi hindi nakakainom ng yung fresh na or yung clean na water. Yun ang isang direction nga namin ngayon dahil meron yung mga bata, meron may mga kabataan na namamatay dahil sa nagfe-failure sila sa kidney. Doon namin nakita na it's more of the lifestyle pala. So we really have to teach these children and then encourage these people to drink itong fresh water na lang. Huwag na muna yung mga carbonated drinks, huwag na muna yung mga energy drinks dahil nasisira yung kanilang urinary tract daw.
How about sa Caloocan, Mayor? Well, sa Caloocan, marami kaming mga problema ron. Ang problema namin pangunahin doon is health, education, peace and order. Maraming mga tao na walang trabaho sa Caloocan. So, kung health, kung i-discuss natin ang health, nabigyan ko na yung aking kadistrito ng tertiary hospital. Ngayon naman dito sa Caloocan South, merong ospital dito na napakahina ng serbisyo. Ang pinopondo rito ng pamahalaang lungsod is about 135 million a year. Palagay ko napakaliit yung ipinopondo para makapagbigay talaga ng magandang serbisyo sa ospital. Yung mga health center namin, palaging walang mga gamot. Mahirap na lungsod ang Caloocan. Mayaman sa income, pero ang mga tao ay mahihirap dahil walang mga trabaho. Halos karamihan dito ay galing sa kami ang nilagyan ng mga relocation site ng Caloocan. Meron kaming Bagong Silang, Malaria, Tala. Sa 2nd District naman, yung South, nandoon yung dagat-dagatan. Maraming mga walang trabaho. Pero malaki po ang income. Sabi nyo, saan po nanggagaling ang income ng Caloocan? Ang Caloocan will not survive without the IRA, yung galing sa national. Ang IRA is about 1.5 million. Nung vice mayor ako, it's about 1 million eh. So, siguro, tinatansya ko ngayon, about 1.5 billion ang IRA namin. Siguro, kung 1.5 ang billion namin, dahil ang pinapa-approve ng mayor na annual budget a year is about 3.5 billion. Ngayon, nagpa-approve siya ng, kung hindi ako nagkakamali, it's about 3.9 billion. So, nakita ko, hindi siya magsusurvive without the IRA. Not like Quezon City, Manila, San Juan, and other cities in Metro Manila. Kahit wala silang IRA, they will survive. Pero Caloocan will not survive. Isa pong malaking usapin ngayong halalan, ito pong pagtakbo ng ilang mga kandidato mula sa nag-iisang pamilya, iisang apelyido. Kayo po ba ay merong mga kamag-anak na kasalukuyan tumatakbo po sa pwesto? At ano po ang pananaw nyo patungkol sa kontrobersiyang bumabalot sa issue ng political dynasty, Governor? Well, my son is running for mayor in La Trinidad, capital town of Benguet. I see nothing wrong about it dahil ang importante naman yung magandang programa ang i-implement. Hindi naman kung magkamag-anak. Siguro kung magnanakaw silang pareho, then we call it disadvantageous. Kung magnanakaw yung ama, baka magnanakaw din yung anak. Yun ang nakakatakot. Pero kung maganda yung layunin ng ama, tsak yun. Ituturo niya sa kanyang anak. Ganon ang gagawin mo. Congressman Oca. Meron akong anak, councilor, he is now running as congressman. Pero actually, ako ayoko talagang itakbo yung anak ko ng congressman. Bakit po? Meron talaga akong, ayoko nga yung mai-issue kami ng mga dynasty, yung mga ganon. Meron kasi ako talagang congressman. Yung unang-una, si former congresswoman Nene Henson. Pero bandang huli, kinausap niya ako at ayaw niya nang lumahok. And then, kinausap ko naman yung isang konsihal, incumbent councilor, si Attorney Ramonte. September 1, magdideklara siya, October 1 ang filing, August namatay. So, nung malapit na ang August, malapit na ang October ang filing, yung mga tauhan ko, yung mga leader ko, nagpa-meeting sila. Iba't ibang mga barangay at nagtanong sila kung sino ang gusto nilang ihalili sa akin. Nagbigay sila ng 6 na pangalan at ang lumabas doon, they were able to gather about 15,000 signatures endorsing my son. So, nung pinresenta sa akin, wala na akong nagawa kung hindi i-accept yung kanilang challenge para sa akin. So actually talaga, I would like to emphasize this, na wala kaming kabalak-balak. Pati yung anak ko, pinilit ko na lang at nung nakonbinsi ko, doon lamang nag-umpisa yung kanyang pagdedeklara. Alright, mamaya po sa aming pagbabalik, tatalakayin natin ang iba pang issue na umiiral sa mga lugar na pinamumunuan ng ating mga bisita. Dito lamang po kayo sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Bagamat malawak ang sinasakupan ng syudad ng Caloocan, mahigit 60% ng lupain nito ay nakahiwalay sa sentro at nasa hilaga ng lungsod ng Quezon. Ang kalakhan naman ng populasyon, komersyo at aktibidad ng syudad ay nasa Timog Caloocan na nakadikit sa mga syudad ng Maynila.
Parte ng Cordillera Administrative Region ang lalawigan ng Benguet. Napaliligiran ito ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. Ang lalawigan ng Benguet ay nahahati sa 13 munisipalidad. Ang lungsod ng Baguio na tanyag na destinasyon ng mga turista ay naging parte ng Benguet subalit ito ay naging independent city noong 1909. Dito sa Benguet, ilan sa mga pangunahing industriya ay agrikultura, pagmimina at turismo. Dahil sa malamig na klima at high altitude nito, magandang lugar ito para sa pagpaparami ng gulay, kung kaya't ito ay kinilala ring salad bowl of the Philippines. Agrikultura ang pangunahing kinabubuhay ng mga naninirahan sa lugar. Mahigit 50% ng labor force ay sa pagugulay at cut flower farming. Ang Benguet rin ang isa sa mga nangungunang gold producers ng bansa. Ang mining industry ay nagbibigay ng trabaho sa 30% ng residente at iba pang probinsya. Subalit nakakabit rin sa pagmimina ang banta ng spill at mine wastes na maaaring makasira sa mga ilog. Kaya't puspusan din ang paglaban sa taas para maiwasan ang mga ito. Ayon naman sa National Statistical and Coordination Board noong 2012, kabilang ang Benguet sa top 10 list poor municipalities. Pinakikita nito na nagkaroon ng pag-angat sa kalidad ng pamumuhay sa lugar. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Sa unang bahagi ng panayam natin sa ating mga bisita, nalaman natin na ang pangunahing rason ng mga politiko sa kanilang muling pagtakbo ay ang pagpapatuloy sa mga programang kanilang sinimulan. Sa isyu naman ng political dynasty, inihambing ng ating mga panauhin ang pagtakbo ng isang anak o kamag-anak sa age-old Filipino adage na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Kung matino ang ama ay matino rin ang anak dahil ito ang itinuro sa kanya. Kaya ang bottom line dito, the ball is in the court of the voters. Kaya sa mga boboto ngayong halalan, please choose wisely. Balikan natin muli si Cathy San Gabriel at ating mga bisita. Cathy? Salamat. At kasama pa rin po natin sina Congressman Malapitan at Governor Fong Juan. Kanina po ay may mga tanong na ibinigay sa atin ng publiko at sasagutin po ito ng ating mga panauhin. Yung sa inyo po, kung sakaling manalo po kayo, Mayor, paano nyo po ayusin yung peace and order situation sa Caloocan? Well, unang-una, malaki ang problema ng Caloocan sa peace and order dahil maraming walang mga trabaho sa Caloocan. Siyempre, pag walang trabaho, pag nagutom yan, kung iba-iba ng mga ginagawa niyan, maglalagay kami ng mga livelihood program, itatap ko ang mga barangay na talagang makatulong sa peace and order, makatulong sa mga pulisya dahil kulang na kulang rin ang pulis sa amin. Alam mo, ang isang pulis, ang ratio dapat niyan is 1 policeman for every 500, yes. Di ba? Sa amin, 1 policeman for every 3,000 inhabitants. Ganon ang ratio sa Caloocan. So, kung kulang, kung hindi natin mapadagdagan, palagay ko itap natin ang mga barangay tanod, turuan natin, seminar natin, bihisan natin, at bigyan natin ng mga tasking para makaperform sila ng pagbabantay. Governor Fong Juan, yung tanong po sa ating manonood is yung paano nyo daw po poprotektahan yung kapaligiran in light of the mining sector boom in your province? Actually, all mining sectors, like operations of Felix Mines, Lepanto Mines, Benguet Corporation, they are bound by environmental compliance certificate. So, ang nag-issue dito ay ang DENR. Now, ang sa amin naman, ang gagawin namin is minomonitor namin how they are doing it. Of course, yung mga taong bayan, kailangan i-implement nila yung Executive Order number 23 ng kagalang-galang na Pangulo at saka Executive Order number 26, yung reforestation at saka yung bawal magputol ng mga kahoy. Yun ang dapat na gawin namin. Kamusta naman po yung mga indigenous peoples natin? Kasi po, yung sa mga may areas na may mining, meron pong nakukuhang certain percentage ang ating mga IPs from the profit. Is this being monitored also because some of our IPs are not very well educated? I'm sorry, I don't mean this in a bad way, but they need guidance when it comes to managing the profits.
under the EPRA law, yung Indigenous Peoples' Rights Act, pag meron mga MPSA or whatever mining permit na mag-expire or i-renew, kailangan i-consulta mo sa mga indigenous peoples. Meron naman sila mga community leaders. They have the educated children, son or children or daughters. Kaya alam nila, they are being guided by the community, yung development plan nila. Pag-aaralan na, hindi naman kanila yung pera. It's the community development fund yun. Gagamitin yun para sa waterworks, para sa kanilang irrigation sa farm, so on and so forth. It's not an individual money for these people. So they know what to do. Malaki nga sa kanila, yung sa Felix Mines, yung IPO doon, People's Organization, they are receiving more than 100 million a year. Kaya kung nag-away-away man sila, okay lang dahil meron sila pinag-awayan. Ang important, they should manage it very well yung kanilang pera. Alright. Kamusta po ang political rivalry sa Caloocan? Medyo mainit po ngayong halalan. Hindi mainit eh. Noong 2004, magkasama kami ni Mayor Echeverry when he ran for mayor. Naging congressman ako. Pero nagkahiwalay na kami noong 2007 dahil inilaban niya na yung kanyang anak sa akin. Maraming mga nagtatanggal ng mga poster namin, maraming mga umiikot-ikot na ang ginagawa, puro siraan kami, mga nagbibigay ng mga hindi magagandang mga balita sa aming mga kababayan. At basta hindi maganda ang political climate sa Caloocan ngayon. At sana sa pamamagitan nito, ako'y nananawagan sa mga taga-Caloocan na tulungan tayo, magdasal tayo sabay-sabay ng magkaroon ng isang matahimik, mapayapang halalan dito sa lungsod ng Caloocan sa darating na Mayo at 13. May ilan po akong mga topics or issues na kinakaharap po ng ating bansa sa ngayon na gusto ko pong hingan kayo ng komento or kung paano nyo tutugunan itong mga problemang ito. Unang-una po, urban poor and poverty reduction. Sa inyo po, Governor, sa Benguet, highly dependent on agriculture at alam po natin na mahirap ito dahil sa hindi rin natin masabi ang lagay ng panahon. Kung naman ang province of Benguet, yun ang isang top notcher in terms of livelihood. Sa sa Human Development Index, Benguet ang nag-top sa livelihood. The reason here is we have the mining, we have the vegetable industry, we have the small-scale mining, we have the other livelihood. No? Pero ang kailangan lang dito i-sustain natin itong mga tao. Wala kang makikita sa probinsya ko o sa lalawigan ko na hihingi ng ibibili niya pagkain niya. Kung meron man livelihood for a sustainable period, kung paano nila masustain yung kanilang livelihood. Kayo po sa Caloocan. Maraming mga urban poor sa Caloocan at maraming mga umaasa na hanggang sa ngayon ay hindi nila nakakamit yung kanilang minimithi na makuha yung lupang kanilang kinatitirikan. So, pag nandiyan tayo, makakatulong tayo sa kanila na ma-award sa kanila yung kanilang mga problema at minimithi nilang mga lupa. Kanina po nabanggit nyo na resettlement area po ang Caloocan and ang nagiging problema po kadalasan sa aking mga nakapanayam na sa mga resettlement area ay lumaki yung populasyon dahil nga transferred sila from another place pero hindi po mahabol yung pag-akyat ng income and jobs creation. How do you plan to make Caloocan self-sufficient and not merely dependent on the IRA? Well, siguro kailangan na, panahon na magkaroon kami ng mga urban development, urban renewal. Just like in Caloocan North, napakaraming tao, about 1 million ang tao doon sa Caloocan North. Wala kaming ganong mga negosyo ron. Wala kaming mga pabrika, walang gaanong negosyo. Saan papasok ang mga tao? So, isa sa mga programa ko ay magkaroon kami ng urban development dito sa Caloocan North. Marami pa kaming lupa. Meron pa akong na-research na 1,400 hectares pa ang available para ma-develop natin. Karamihan doon, gagawin nating development. Susunod po, education and skills training. Sa Benguet po, kamusta? Well, yun ang isa, no? Dalawa kasi, we're looking at literacy. Sa literacy, yung formal education, saka yung alternative learning. Yung programa
DepEd na alternative learning, sinusuporta ng LGU yun. Bakit namin susuportahan yun? Para makapagtapos sila ng eskwela. Hindi ito na kasi yung mga nag-drop eh. Nag-drop sa eskwelahan at kung yung edad na nila ay malayo na yung agwat sa kanilang magiging classmate, tendency, hindi nila itutuloy. Gusto man nilang babalik, nahiya sila. Kaya ang gagawin na, yung yung non-formal education, yung alternative learning system, or yung balik paaralan para sa out-of-school adults. So we support them. In fact, we give yung mga makapagpatapos ng kanyang pag-aaral at gusto nilang pupunta sa college through the alternative learning, ina-adapt namin na scholar ng lalawigan ng Benguet. Yun, para to encourage them to go back to school. Sa Caloocan po, Congressman Oca. Alam niyo, nagbigay ng National Achievement Test ang DepEd. Last year lang yata. Ang Caloocan, number 3. Number 3 sa Kulelat. Number 3 sa Kulelat. Dahil hindi na ibibigay yung mga programa para sa mga guro, hindi na ititrain yung mga guro, kulang sa siguro, yun ang dahilan kung kaya't number 3 ang ranking namin. Every year, ang gumagraduate ng high school sa Caloocan is about 50,000. High school, 50,000. Ang na-accommodate lang ng aming University of Caloocan every year is about 2,000 lang. So, asa na yung 48,000? Ibig sabihin, 48,000, maaaring iba kaya ng magulang pag-aralin sa labas ng Caloocan, pero higit na marami na naiiwan doon na hindi na nakakapag-aral o nakakatungtong ng kolehiyo. Ito po mga programa para sa mga senior citizens and persons with disability sa Benguet po. Yes, we have programs for special children. We have programs for people with disabilities. Actually, we link with people, with organizations, kung anong pangangailangan nila. Halimbawa, yung pangangailangan ng kanilang mga wheelchairs. We have organizations giving wheelchairs to them. Yung mga batang may kapansanan, na congenital heart or whatever, meron kaming Center for Special Children. And then, we teach the mothers on how to sustain their lives also. Sa Caloocan naman po. Well, ang senior citizen ay merong 1% sa annual executive budget. Siguro, yung 1% na annual executive, yung 1% na allocated for them ay ibigay natin sa kanila sa pamamagitan ng serbisyo. Sila ang magsabi kung anong nais nilang gawin dito sa 1% na about 35 million. Pag-usapan namin kung pwede, kung anong sasuggest nila, baka mag-suggest sila, Mayor, baka yung 1% pwede na lang sa pagpapalibing sa amin. Pwedeng pambili ng gamot namin. Pwedeng pagawa tayo ng multipurpose for sa aming mga senior citizen. So, I will consult all the senior citizen kung saan nila nais gastusin yung 1%. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Samantala, balikan po natin si Robert para sa buod ng bahaging ito. Robert? Maraming salamat, Kathy, at marami talaga tayong dapat tandaan sa bahaging ito. Sa Caloocan, lumalabas sa diskusyon na may malaking problema ang peace and order situation doon. Napakalaki ng kanilang kakulangan sa police forces dahil ang normal na police to ratio ay 1:500. Pero dito nga sa Caloocan, 1:3,000 ang kanilang police to people ratio, kaya napakalaki ang agwat dito. Sa Benguet naman, walang naitalang problema naman sa livelihood ang mga taong naninirahan sa Benguet. Ang pangunahing objective lang ng lokal na pamahalaan ay ang pagkakaroon ng sustainability sa magandang livelihood status sa Benguet. At magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kinilala ang Benguet bilang salad bowl of the Philippines at naging puntahan ng mga lokal na turista dahil sa kanyang strawberry fields. Ang kanyang kabisera, ang siyudad ng La Trinidad, ang itinuturing na sentro ng kalakalang agrikultural sa rehiyon. Maliban sa agrikultura, ang probinsya ng Benguet ang may pinakamalaking konsentrasyon ng minahan sa buong Cordillera Administrative Region. Sa probinsyang ito makikita ang mga pinakamalaking kumpanya ng minahan sa Luzon na nagbimina ng ginto, pilak, tanso, pirate at apog.
Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami po ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan, 738 kHz. Kasama pa rin po natin Congressman Malapitan and Governor Fong Juan. Tatanungin ko rin po yung mga programa nyo o binaba tungkol naman sa kalusugan, sa Caloocan po. Well, if ever elected, alam niyo, ang budget ngayon ng Caloocan sa health is about 135 million lamang. Out of 3.9 billion, 135 lang ang binibigay sa aming ospital. So siguro, titriplehin natin yan para maibigay natin talaga ang tunay na serbisyo sa kalusugan sa aming mamamayan. Second, yung mga health center namin ay sisiguruhin ko na merong doktor, merong gamot na po pwedeng tumingin sa ating mga kababayan ng madalian. How about sa Benguet po, Governor? Of course, yung dating programa sa health sa kalusugan. Pero ang isang talagang bigyan natin ng pansin, yung mga coverage sa PhilHealth, yung mga indigent na kailangan, yung mga sponsored beneficiary, kailangan mas maluwang ang coverage. Dahil nakita ko na kung paanong, ano yung magiging epekto sa magiging taong may sakit. Pag PhilHealth covered ka, meron pa yung no balance billing. So that's one. Ang isa naman yung of course yung sa we run the tertiary hospital which is general hospital. We are giving 40 million every year there. So what we are doing now with the Benguet Chen is to improve the facilities, improve siyempre yung mga equipment, saka yung know-how yung mga tao. We really have to retrain these people. Yung pagbaha po sa Caloocan, how do you plan to prevent this po kung sakasakaling mahalal kayo bilang mayor? Simple lang naman yun eh. Di ayusin natin ang gusto yung mga drainage. Just like in Maypaho, kahit na walang bagyo, umuulan. Umuulan. Bumabaha. Kahit na walang bagyo, bumabaha. Kahit na walang ulan, bumabaha pagka nag-high tide. Eh, kung may problema, merong solusyon. Palagay hindi lang nabibigyan ng pansin ng mga kasalukuyang administrasyon niyon. Bibigyan ho natin ng lunas lahat yung mga nagbabaha. So at magiging prioridad ng atin pong administrasyon. Isa rin po sa issue sa Caloocan ay yung cleanliness. Napakadumi daw po ng Caloocan. Paano nyo po susolusyonan ito? Dahil kaakibat po ito yung pagbaha talaga, di ba po? Well, sa ngayon, talagang marami ang Caloocan. Kahit saan kayo magpunta, lahat ng tao, even outside ng Caloocan, sinasabi nilang marami ang Caloocan. Maayos ho natin yon. Siguro kulang lang sa supervision at malaki ang budget ng ibinibigay ng kasalukuyang administrasyon namin sa basura, and yet marami. Minsan nga, pumunta ka sa ibang lugar sa Caloocan, especially in Maypaho, hindi ka lang makakita ng tumpok sa karsada. Pati sa taas, sa kuryente, makakita ka ng tumpok. Makakita ka ng mga basura. Yung mga poster nila na pag nalukot, naku, akala mo basurang nakahanger doon sa mga kable ng Caloocan. Governor Fong Juan, kanina po nabanggit nyo, ay meron din pong small-scale mining sa Benguet. Sa iba pong lugar, kagaya na lang po ng Compostela Valley, ay napakalaking problema po nito dahil hindi nga po regulated yung small-scale mining. Ano pong sitwasyon sa Benguet pagdating sa small-scale mining? Actually, maraming hindi registered na small scale. Kaya ang ginagawa namin ngayon, we're going towards para yung declaration ng Minahang Bayan. Para magiging ma-declare na Minahang Bayan, pwede natin permit yung mga small scale miners doon. Ang nangyari kasi ngayon, since in time immemorial, andun na sila eh. So we really have to look for these people. Ang worst nga dito ngayon ay kung meron nasusubmerge sa kanila, kung may namamatay, bago namin nalalaman na meron palang small scale miner na operating doon. So tama kayo, we really have to regulate this small scale mining. Dahil malaking segment din eh. We have more than 20,000 people na nakikinabang And these dito. are the ones who don't follow the regulations when it comes to environmental protection. Not everyone naman. Some they maintain their nurseries, they replant naman. Pero meron din yung, siyempre, ang concentrate lang kung paano siya magkakaroon ng pera. Pag meron na silang pera, off they go. Balik na sa kanilang pinanggalinan na lalawigan. These are people who are not from Benguet.
Isa po sa battle cry ng kasalukuyang administrasyon ay ang tuwid na daan. At ang kasama po rito, isang major component dito ay ang pagsugpo sa korupsyon. How do you think can we do this in your area of responsibility? Sakali po maging mayor kayo. Well, transparency, siguro ipakita natin sa taong bayan kung saan napupunta ang pera ng Caloocan. Sa ganitong pamamaraan, makikita nila isa-isa na kung tama ang paggastos ng mga namumuno sa lungsod ng Caloocan. How about sa Benguet po, Governor? Well naman, naka-built-in naman yun. Ando naman yung Anti-Red Tape Act eh. So, automatic yun na pag may pag may mga, kagaya ng sinabi ni Congressman, yung budget, yung bidding process, 9184, nakapost lahat yun sa bulletin. Makikita mo kung magkano appropriations for infrastructure, magkano appropriations for salaries and wages, magkano yung pumupunta sa health services, makikita mo kaagad eh. Okay, isa rin po ang mahalagang tinatanong namin sa aming mga guests ay yung pangangampanya po. Kadalasan po ang mga contributors ay nag-expect ng kapalit kung sakali pong maupo ang kanilang kandidatong sinusuportahan. Padrino system nga pong tinatawag. Ano po ang view nyo dito, Congressman Oca? Well, kung meron tutulong, wala namang kapalit. Siyempre, pag may nagbigay ng tulong, tatanungin mo agad, ano ba ang kapalit nito? Baka mamaya, gawin mo na lang akong alipin dito. Kung wala namang kapalit at nagbibigay ng tulong, bakit hindi natin tanggapin? Dahil ang gusto niya lang, manalo ka, kaibigan ka niya, yun lang siguro ang mga layunin. Pero kung mayroong kapalit sa likuran nito, ay hindi dapat tanggapin. How about sa inyo po, Governor Pongwan? Kuwan, hindi uso sa amin kasi yung mangampanya tapos bakwan. Kung totoo lang naman sila, karamihan naman sila sincere na gusto tutulong eh. Gusto kanilang paupuin, gusto kanilang ituloy na magsilbi dahil alam nila yung mga magagandang layunin mo. Of course, hindi mo rin maalis doon yung mga may personal na interest, ipasok mo ito, tulungan kita, pero pag nandun ka na, pasok mo yung anak ko, yun naman, sa trabaho, yun naman, mga simple naman yun eh. Yes, if he's qualified, why not? Let's talk about IPs po. Ilan po sa porsyento ng populasyon sa Benguet ang indigenous peoples? Halos lahat. Halos lahat. Ang We have, actually, kagaya ako, no? I'm an Igorot. Halos siguro mga 90% if you define IPs na those people who are from that area, then they are indigenous peoples. Alright, I've interviewed some of them and ang sinasabi po nila, karamihan sa kanila ay hindi nakakaboto dahil po hindi po rehistrado, kulang po sa mga papeles. Wala pong reporting na nagaganap pagdating po ng pagsilang, pagkasal. Therefore, walang registration. Have you solved this problem in Benguet? It's not only the province of Benguet, it's nationwide. Yes, Doon yes. paano mga kabataan natin, no? Yung mga magulang natin, siyempre, hindi sila nakapag-register. But as years go, no? Dito, nakakapag-aral na ako nilang mga anak. Unti-unti naman natututo yung mga tao eh. It's not really true that many could not really vote. Actually, ang isang pinakamagaling na lalawigan in people who could speak English, it's in my province. Kahit na mga matatanda na, ang gagaling nila magsalita ng English. Mga bata, ang galing nila magsalita. Because they start being trained at home. I'm not talking about education, but the reporting, the papers, they don't have papers dahil po pag nanganak po sila, wala pong birth certificate. Kaya nga, what I'm saying is, dahil sa natuto na sila, nakapag-aral na sila, alam na nila kung ano yung mga karapat-dapat, mga batas na kanilang tutuparin. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood ngayong darating na halalan. Let's start with you, Congressman Oca. Well, Kati, sana sa mga taga-Caloocan ay manalangin tayo na magkaroon isang matahimik, mapayapang halalan. Higit sa lahat, parehas na halalan. Meron akong picture dito, Kati. Tignan ninyo, ito ho ba ay parehas? Ang campaign period is about to start ng March 29. Pero dito sa picture na ito, nakuha ko ito noong March 14 kahapon.
pangalan niya, he is running for the pangalan ng anak niya. Palagay ko, hindi tama ito. Ito ay bawal. So, tinatawagan ko ng pansin ng COMELEC at ang ating mga kababayan na maging vigilante tayo sa mga ganitong klaseng mga politiko. And by this, I will file a disqualification case against Mayor Echeverry and his son. Maliwanag ang batas, Governor. Ang start ng campaign is March 29. Sa local. It's 45 Kahapon days ay before. March 14 nung akin pong nakunan. So, kaya talagang binigyan ko ng oras itong inyong programa para makarating at makapagsumbong at this will serve as my evidence, yung inyong programa. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyo, Congressman Oka. And Governor, mensahe po sa ating mga manonood. Sa mga viewers no, ng PTV4, ang gagawin na lang natin, we will submit ourselves to the electorates. No? Mga taong bayan na lang maghatol. No? Na, kung gusto ka ng taong bayan, then so be it. Pero kung ayaw ka na niya, then retire. Ganun lang naman yun. So we will submit ourselves. We will always respect the decision of the majority. That is in democracy. Maraming salamat po sa inyo, Governor Fong Juan and Congressman Oka, sa inyong pagbibigay impormasyon sa mga manonood po ng aming palatuntunan. Magbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan. Alam mo, Cathy, sa mga marami nang na-interview mo dito sa paghahanda para sa hatol ng bayan, marami mga issues yung lumalabas. Pero there's two things. One, parang matagal na talagang lumalabas. Marami pa rin problema sa ating bayan, sa mga syudad, sa mga probinsya. At yung mga tanong ng mga ilang mga kababayan natin, yung mga politiko natin, matagal na sa serbisyo, pero yung problema ay paulit-ulit pa rin. So, naghahanap pa rin sila ng solusyon. Yung maganda nga yung sinabi ni Governor Fong Wang na they will submit themselves to the scrutiny of the public. At yung bayan ang bahalang maghatol sa kanila kung gusto pa rin silang iboto itong darating na halalan sa Mayo. And tayo bilang mga botante, tayo po ay entitled talaga na scrutinize itong ating mga kandidato. Ako lang yung sinabi mo, Robert, na yun at yun din ang problema na kinakaharap, yun din ang pilit hinahanapan ng solusyon. Itong nakikita ko sa dami na rin ng ating na-interview dito sa Hatol ng Bayan, yun nangyayari sa mga city, sa mga municipality, sa mga probinsya. No? Ito ay microcosm of what is really happening in our country. Ang problema nila ay ganun din. Kahirapan, edukasyon, healthcare, na ganun din ang problema ng buong sambayanan. So, sana nga po ngayon darating na halalan, maging mas mapanuri tayo at hanapin kung sino talaga yung makatutulong, kundi man totally masosolusyonan itong patuloy na mga problemang hinaharap natin, matulungan at mapabuti ang ating kalagayan. Tama yan, Cathy. At talaga hindi talaga tayo magsasawa na ipaliwanag sa ating mga manonood na sa araw na ito, nalaman na rin natin ang mga pangunahing issue na planong aksyonan ng ating mga bisita sa mayoralty at gubernatorial candidates. Pero sana po ang mga sinasabing impormasyon at plano nila ay gamitin natin sa pagpili ng tamang iboboto natin ngayong eleksyon. Ako si Robert Tan. Ang matalinong botante, kilatisin nating mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno para sa kanlaran ng inyong lugar. Isipin kung may pag-angat at pagbabago ba. May sapat bang mga programa ito para sa ating mga mamamayan? Ilan lang yan sa mga dapat na tanong para mapili ang tamang kandidato ngayong halalan. Pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede rin ninyo silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaaring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Ako po si Cathy San Gabriel. Magandang araw sa inyong lahat.